Chapter 15. Nurse Riva. Tawag ni Don Villariva sa nurse niya. One look at Nurse Riva, and she immediately attended to Cecilia. Sobrang pag-aalala ang naramdaman ni Van at gustong-gusto na niyang daluhan ang ina niya nang makita ang pamumutla nito. Van tried to hold her again. I said don't touch me. Dapat sa babaeng iyon, nagiging miserable ang buhay, not with these smiles you are giving her. Kahit hirap pa, binulyaw pa rin iyon ni Cecilia dahil sa sobrang galit niya. Muling napasulyap si Cecilia sa mga letritong nasa sahig at sarkastikong natawa habang patuloy na rin ang luha sa mata niya. Bakit ba ako na lang iyong palaging nasasaktan? I want them to suffer, but I am the one who ends up hurting and suffering. Bakit ako yung kailangang masaktan at madurage ng paulit-ulit? Lumalim ang bawat paghinga ni Cecilia pagkatapos nun lalo na noong naalala niyang buntis at mukhang masasaya pa ang buhay ng 2 taong nanakit sa kanya. Maupo ka muna, Ma'am Cecilia. You need to relax, the nurse said. Hindi na nagmatigas si Cecilia at naglakad na lang din papunta sa sofa. She tried to calm herself because she still want to say something to her son. Alam ni Van na ipagtutulakan siya ng kanyang ina, but he started walking to go to Cecilia. Hindi niya intensyon na masaktan ang kanyang ina, but this is the reality. He failed. He failed in executing the plan. Planong noong una ay siya mismo ang gustong gumawa at magpatuloy, but end up like this. He failed because instead of hurting the person he was supposed to hurt, he fell in love. That's the reality, and Van couldn't undo it. Lahat ng nangyari ay hindi na mababago ni Van. He loved Belinda and that's it. He just need to do something for their relationship na matanggap. Ang gusto ni Van ngayon ay gumaling ang sugat kanyang ina sa nangyari noon at magpatawad. Gusto ni Van na buksan ng kanyang ina ang isipan nito at makita na hindi naman dapat isama ang inosente sa nangyari gayong wala nga rin itong kaalam-alam. Hinawakan ni Cecilia ang dibdib niya habang patuloy na umiiyak, hindi maiwasang maaalala ang lahat ng nangyari sa kanyang buhay. Ang sakit na naramdaman niya nang malaman niyang may kinakasama ang asawa, at ngayon, nalaman pa niyang ang anak niya ay nagtataksil sa kanya. Punong-puno na ang isipan niya at hirap siyang mag-isip ng maayos, pero napahinto siya at nabigla nang makita niyang nakaluhod sa harap niya ang anak. What the hell are you doing, Van James? Sabi ni Cecilia na halatang nagulat na nakatingin sa anak. Please, Mom. Please let's stop this revenge. I know you're hurting so bad, pero pwede bang magpatawad na lang tayo? Alam ni Van na malaki ang hinihiling niya dahil hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin ang ina niya kahit matagal na iyon. Tumigil sa pag-iyak si Cecilia nang marinig ang mga salitang iyon mula sa kanyang anak. Hindi niya inaasahan iyon sa kanya, lalo na nang makita niyang nakaluhod. Para sa babaeng iyon kaya ka lumuluhod? Tanong ni Cecilia na naguguluhan, habang ang galit ay talagang hindi na napigilan ni Cecilia sa mas umusbong pa. I love her. I want to marry her. Nagkaroon ng lakas na loob si Cecilia na sumigaw pagkarinig ng bagay na iyon. Hindi na niya hinintay si Van sa Cecilita at agad na niya itong sinigawan. Huwag kang tanga. Kung may papakasalan ka man, si Zai iyon, hindi ang babaeng iyon. I will talk to Zai to stop the engagement. I don't love her enough to marry her, Mom. Sana maintindihan mo. Talaga bang nawawala ka na sa katinuan? Stop what? Lahat ay nagulat at tumingin sa pinagmulan ng boses. Lahat ng puso ni Cecilia ay mabilis na tumibok sa takot nang makita si Zai na nakatingin sa kanila ng pagkalito. Mahigpit ang hawak ni Zai sa kanyang bag dahil malinaw sa pandinig niya ang lahat ng sinabi ni Van. Mabilis na pumunta si Zai sa bahay nila Van nang malaman niyang nakauwi na si Van. May kakilala si Zai na nakakita kay Van kaya nalaman niya ang pagdating ni Van. Kahit na nahihirapan at nanghihina pa rin, ginawa pa rin lahat ni Cecilia ang tumayo at lumapit kay Zai. Pero bago pa makalapit si Cecilia ay napasulyap na si Zai sa mga letritong nakalagay sa sahig. Napasinghab na lang si Cecilia nang mapagtantong nakita na ni Zai ang mga letrato sa sahig. Hindi na pinansin ni Zai ang tawag ni Cecilia. Lumapit siya sa mga nakakalat na litrato at pinulot ang isa. Hindi na alam ni Zai ang gagawin o paano mag-react nang malinaw na nakita ang mga litrato. What's this? Mahinang tanong ni Zai at pinulot ang isa sa mga larawan. She looked at the picture where Van and Belinda is happily looking at the fireworks. Hindi tanga si Zai.
Unang kita pa lang ng mga letritong nasa sahig, alam na niyang may kakaiba. Zai just really can't expect that she would see Belinda in those pictures. Si Belinda na unti-unti niyang tinuturing na kaibigan, si Belinda na pinagsabihan niya ng mga bagay-bagay tungkol sa sarili niya. Zai even heard the last thing Van said na mas lalong ikinasikip ng dibdib niya. Sobrang excited siyang puntahan at makita si Van, but end up hearing those words. Van will talk to her to stop the engagement because Van didn't love her enough to marry her. Hindi niya akalaing masasaktan siya dahil lang sa mga salita. Kahit kailan, hindi pa siya nakaramdam ng ganitong sakit, just now, from the person she loves. Ilang ulit na naging paulit-ulit sa isip ni Zai ang mga katagang sinabi ni Van na talaga namang nagpapasikip sa dibdib niya. Iiha, it's not what you think. Van, can I talk to Van alone, tita? Zai gently said as she tried to stop herself from crying while still looking at the picture. Ayaw niyang magmukhang kawawa sa harap nila kahit na sa nakikita pa lang niyang mga pictures ay nadudurog na siya. Pero, Zai and I need to talk, Mom. Van stood up and said that. Hindi siya tinignan ni Zai at nanatili lang na nakatingin pa rin sa mga letrato. Nagawa pa niyang tignan ang ibang letrato at nakagat niya na lang ang labi nang makita ang isa pang letrato kung saan naghalikan ang dalawa. Habang tumatagal, napapansin niya ang isang bagay roon. Sa lahat ng pictures na nakita niya sa sahig, Van looked so happy in all of those pictures, na kahit kailan, na kahit halos ilang taon na silang magkasama ni Zai, ay hindi pa rin nakita ni Zai kay Van. Kahit kailan, hindi maalala ni Zai na naging ganoon kasaya si Van tuwing magkasama sila. Van was always serious, but in the pictures, Van is smiling and looks like he's really enjoying. Natataranta namang umiling ng paulit-ulit si Cecilia sa tinura ni Van. Cecilia looks at Van and gives him an almost pleading look. Tinignan niya ang anak niya nang may punong-puno ng pagmamakaawang tingin na huwag ituloy ang binabalak. Kung itutuloy niya at hindi matuloy ang kasal, hindi na alam ni Cecilia ang gagawin. Cecilia knows that if she lets them talk, Van will surely tell Zai about the plans to stop the engagement. Sa itsura pa lang at sa mga paraan ng pag-uusap nila kanina, paniguradong hindi magdadalawang isip si Van na sabihin ang lahat para lang matigil ang kasal at hindi iyon hahayaan ni Cecilia. No, come on. Wala naman kayong dapat pag-usapan ng kayo lang. Matutuloy ang kasal. Kung ano man ang narinig mo, iha, it's not what you think. And those pictures, ako ang mag-e-explain yan sa'yo. Van, leave the house for now, I'll just talk ka. Natigil si Cecilia nang tignan siya ni Zai nang walang halong expression. Zai just looked at Cecilia with a serious look. Please, tita. Gusto kong kausapin ang anak mo. Pero kasi, iha, wala namang dalat pag-usapan. Those are just tama. It's and edited pictures. Hindi totoo ang mga yan, iha. Alam ni Cecilia na hindi tamang magsinungaling siya, pero kailangan niyang gawin. Natatakot si Cecilia na baka si Zai na mismo ang magdesisyon na hindi ituloy ang kasal. I'm not stupid, tita. Zai seriously said kaya napasinghab na lang si Cecilia at napahawak sa gilid dahil sa panghihina. Cecilia did everything to not let them talk nang silang dalawa lang, pero walang nagawa si Cecilia dahil masyado nang seryoso si Zai. Just let them. Ako ang kakausap sa anak mo pagkatapos nito, Don Villariva said to Cecilia when she started crying. I can't believe what's happening, Papa. The plan, and now the wedding. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Papa. Pakiramdam ko, mababaliw na ako, Cecilia said while crying and thinking about everything that happened. Don Villariva looks at his daughter hurting and suffering. He can't let this happen. He can't let those people be happy while his daughter is like this. Ang pinag-aalala ni Don Villariva ay baka maisipan ulit ni Cecilia ang magpakamatay lalo na kapag naiisip nito na magkakaanak na ang babaeng ipinalit sa kanya ng asawa niya. Kung si Don Villariva ang masusunod, gusto niyang diretsyong saktan ang mga taong nagtaksil sa anak niya, pero hindi niya iyon magawa dahil mas hamak na mas may kapangyarihan ang mga Francisco kaysa sa mga Villariva. Mayaman ang mga Villariva, pero mas mayaman ang mga Francisco, reason why Villariva can't touch Francisco. I was excited to come here after noong na nakabalik ka na, pauna ni Zai nang nasa pool sila.
Tulala si Zai habang nakatingin sa pool, while Van is at her back and she can feel Van stares at her. I already saw the pictures, but I want to hear from you what is behind those pictures. Nangilid ang luha ni Zai habang sinasabi iyon. Tumangala pa nga ito para sana patigilan ang mga luhang nagbabadyang lumabas. Narinig pa ni Zai ang buntong hininga ni Van after hearing those words from her. I'm sorry. Napapikit si Zai sa narinig na iyon. I not asking for your sorry, I'm asking about what's behind those pictures, Van. Kasi kahit kitang-kita ko na sa mga letritong iyon kung gaano ka naging masaya sa ibang babae, ang hirap tanggapin kasi bakit. Zai bit her lips and wiped the tears that escaped her eyes. Pinunasan niya ang luha saka lumunok para maging maayos pa rin ang boses niya at hindi mapansin ni Van na nasasaktan na siya. Bakit may ganoon? Bakit may iba? Bakit ang saya mo sa iba? Kahit anong subok ni Zai ay talagang nagkabasag-basag na ang boses niya habang sinasabi ang mga katagang iyon, but while saying that, she didn't look at Van. Hindi niya matignan si Van sa takot na baka hindi na niya mapigil ang humagulgol sa sama ng loob niya sa natuklasan. Van sighed guiltily, pero kailangan na niyang tapusin ito ngayon. Van is already tired of everything. Tired of lying. Tired of pretending and tired of hiding the person he loves. It was this week. Napasulyap na ng tuluyan si Zai nang marinig iyon. This week. But you said you have an important meeting. It was an important trip with the person I love. Hindi importanteng meeting para sa trabaho. Napasinghap si Zai sa narinig at hindi na nakapagsalita. Halos nawala na ako ng oras sa kanya mula noong magplano na tayo ng kasal. So to be with her without worrying that someone saw us, I told all of you I needed to attend a meeting. Sinabi kong important para walang magtaka. Sa kagustuhan kong makasama siya ng matagal, I did that. I lied about the important meeting, but the truth is, I was just with her and enjoying my life with her. Parang punyal na paulit-ulit bumao ng mga salitang binitawan ni Van kay Zai. Ang hindi lubos akalain ni Zai ay ang makitang kumikislap ang mga mata ni Van habang sinasabi iyon. Zai is now looking at Van, who now looks so crazily in love, na sa simpleng pagsabi lang ng mga huling katagang sinabi niya, rinig na ni Zai kung gaano ito kay Toto. Belinda is a married woman. Bulyo ni Zai, leon ang isang hindi maalis-alis sa isip ni Zai mula pa kanina. Bakit si Belinda? Bakit kasama niya si Belinda? Bakit siya? Si Belinda. Hindi naisip ni Zai na ganoon si Belinda, akala niya matino itong babae, but what the hell is this? At sa fiancé pa niya. Hindi akalain ni Zai na ganoong babae si Belinda. May asawa ito, pero ano? Zai knew that Belinda already has a husband at ang sabi ni Belinda sa huli nilang pagkikita ay aalis siya kasama ang asawa niya. But what the heck is this? Why is Belinda with Van instead of her husband? Gulong-gulo na si Zai sa lahat ng mga nangyayari, pero tuluyang mas naguluhan si Zai nang marinig ang sinabi ni Van. I am her husband. Zai wiped her tears and laughed sarcastically. I'm not joking or anything, Van. You don't know how I am hurting right now about those things that I learned, tapos you're saying those words. Anong ikaw ang asawa? Ano? We just got papers last week at hindi ka kasal doon, so what's with this craziness you're saying? Van closed his eyes. It's hard to explain, then explain it from the start. Ginulo na ni Van ang buhok dahil pati siya ay hindi na alam kung paano sasabihin ang lahat. He doesn't know where to start or what. Ano ba, Van? Hanggang ngayon gagawin mo pa rin akong tanga. You already did, oh. Pinagmukha mo na akong tanga sa pagsama mo sa ibang babae habang hinihintay kita rito para ipagpatuloy ang preparation ng kasal natin. I want you to explain everything to me. I need an explanation. Ayaw nang sabihin ni Van ang tungkol sa plano, but he knew na hindi niya masasabi sa kanya ng buong linaw kung hindi niya sasabihin ang tungkol doon. Belinda is the daughter of my dad's second wife. Umawang ang labi ni Zai sa narinig. We planned to get close to Belinda para mag-higanti sa kanya. We made her fiancé cheat on her at saka ako pumasok. Inalok ko siya ng kasal, and because she had no choice but to get married, tinanggap niya. Nagpakasal kami, but she didn't know that it was fake. Hindi nakapagsalita si Zai sa gulat.
Parang pakiramdam niya hindi makatotohanan ang lahat ng mga sinabi ni Van. So it's all about revenge. And Tita knows this. Nang tuluyang na proseso sa isip ni Zai ang mga katagang iyon ay para na naman siyang sinaksak ng paulit-ulit. Zai suddenly felt like everyone was playing with her. I'm your fiancé, pero may ganito kayong plano. Damn it. You are committed to me, Van. Ano to? Gaguhan. And even Tita. Lumapit si Van kay Zai, but Zai looked at Van's finger. Napasinghap at natawa siya ng sarkastiko nang makita ang suot nito. Van always wore that, pero hindi yun pinapansin ni Zai dahil hindi naman kailanman pumasok sa isip ni Zai na may posibilidad na wedding ring ito. Ngayon lang napatitig si Zai roon ng matagal at doon niya napagtanto na parehas sila ng singsing ni Belinda. It was the same that really can be called a wedding ring. Zai started flowing the tears from her eyes. You all made me stupid. Bulyo ni Zai at hindi na napigilan ang sariling sampilan si Van. I'm sorry. I tried to stop it, pero sobrang mahal ko na talaga siya, muling sinampal ni Zai si Van. Shut up. Shut the hell up. Hinawakan ni Zai ang damit ni Van at tinulak. You said you love me? I said that to you because I thought you were Belinda. I'm sorry, Van sincerely said. I did my best to be the best fiancé. Ginawa ko naman lahat pero anong kulang? Napahagulhol na si Zai at tuluyan ng nanghina. Hindi na nagsalita si Van dahil alam niya iyon reason why he felt guilty, but he really didn't also expect that he would fall in love with Belinda. Bakit? I know words are not enough, but still I want to say, sorry. I'm sorry for hurting you and making you hope for this relationship. Sinubukan ko na gustuhin ka, pero kahit anong gawin ko, hindi ko magawa. Tanging hagulgol lang ang namayani sa lahat, until Zai just started staring at the pool. Tumigil na siya sa pag-iyak, pero sobrang naninikip pa rin ang dibdib niya. I'm going to talk to your parents about our wedding. Ako ang ako ng lahat, and I will tell them the truth. Van said because that was really what he was planning. Hinintay pa niya na kumalma si Zai para sabihin iyon sa kanya, pero galit ang namuo kay Zai nang marinig iyon. Hindi makapaniwalang tingin ang binigay ni Zai kay Van nang marinig ang sinabi nito. And you think I'm going to give you what you want after what you did? You think I am a martyr to let you be happy after you cheated on me? Zai said as Van sighed. Zai, hindi ako mabuting tao na hahayaan kong maging masaya ang mga taong pinagmukha akong tanga. Sorry. Anong gagawin ko riyan kung dinurog niyo na ako? Natatawang sarkastikong ani ni Zai at saka tumayo. Zai, I'm not asking for your opinion. I don't need that. The wedding will continue, and I'll make sure to make it fast. Zai said. Napamura si Van at sinubukang pigilan si Zai sa pag-alis, pero hindi niya napigilan nang sa paglabas niya ay hinarang siya ng mga tauhan sa bakana ng pintuang palabas. What the hell are you doing? Kumunat ang noo ni Van habang tinatanong iyon sa mga tauhang hamarang sa kanya. Pasensya na po, may utos po na huwag kayong papalabasin. Kailangan niyo pong manatili rito hanggang sa hayaan na kayo ni Don Villarriva na makalabas. Sabi ng isang tauhan na ikinaigting ni Van ang kanyang panga. Van was about to say something, pero hindi niya nagawa nang marinig ang boses ng kanyang lolo sa likuran niya. In my office, now. Nagmamadaling pumunta sa banyo si Belinda nang magising siya sa pagbaliktad ng kanyang sikmura. Napapikit siya at halos manghina nang tuloy-tuloy ang pagduwal niya. Polala ng polala ang mga nararamdaman niya dahil sa pinagbubuntis niya. Patagal ng patagal ay halos nahihirapan si Belinda sa kalusugan niya. Hindi siya sanay na ganito ang pakiramdam niya paggising niya sa umaga. Hindi pa rin ba siya nagte-text? O nagpaparamdam man lang? Tanong ni Leah kay Belinda nang mahuli niyang nakatulala ito sa phone niya. They are at the dining table and Belinda couldn't even touch her food as she looked at her phone. She is waiting for Van's call or even text. It's been a week since they got home from New York. Sa mga nakalipas na araw, walang naging paramdam si Van sa kanya at tanging kay Warren lang siya nakakakuha ng impormasyon. Warren said that Van is just busy fixing things in his family, na agad namang hindi na kinuwestiyon ni Belinda.
Belinda thinks that Van is just busy with his mom kaya hindi siya gaanong nag-isip sa nakalipas na araw because first of all, she doesn't want to stress herself, pero dahil isang linggo na at wala pa ring paramdam si Van, hindi na maiwasan ni Belinda ang sobrang pag-aalala. Wala rin kasi si Warren kaya wala nang mapagtanungan si Belinda kaya hindi niya maiwasang mag-isip. Sinubukan rin ni Belinda ang tumawag kay Van pero walang sumasagot. His two phones are both unreachable kaya talagang hindi na alam ni Belinda ang iisipin. Hinawakan ni Belinda ang tiyan niya at umiling. Siguro busy. Belinda said at ginawang pampalubag loob. Wala ring kasigla-sigla ang boses ni Belinda kahit anong pilit niyang pasiglahin ang boses. Leah came close to Belinda and hugged her. Pero kahit text lang sana, hindi ba? Hindi na napigilan ni Belinda ang sabihin iyon. Huwag kang gaanong mag-isip, okay? Bawal sa bata and you heard the doctor said na medyo maislan ang pagbubuntis mo. Isipin mo ang anak mo sa sinapupunan mo sa ngayon. Siguro Van is just really busy. Just like what we know, Van's mother is in the hospital. At di ba last time sabi ni Warren na busy lang siya sa pamilya niya? Belinda nodded and did everything to stay calm. Belinda hates she becomes so emotional every time she thinks too much, pero wala naman siyang magagawa dahil iyon naman daw ang isa sa mga hindi mapipigilang sintomas ng pagbubuntis. Bumantong hininga si Leah nang makita na talagang wala man lang itong kasigla-sigla kahit anong sabihin niya. Belinda ayos lang ako, Belinda immediately said dahil nakita niya ang pag-aalala ni Leah. By the way, are you sure you're already going back to work? Leah asked dahil ngayong araw ang balik ni Belinda. Tumayo si Leah at bumalik sa upuan niya. Sa loob din kasi ng isang linggo niya ay muli siyang nag-file ng leave dahil talagang sobrang sama ng pakiramdam ni Belinda sa nakalipas na araw. Maya't maya ang pagkahilo niya at pagsusuka. She is even sensitive to smells. Alam mo naman na kailangan ko na. Kung mag-additional pa ako ng leave baka tuluyan na akong matanggal sa trabaho. Is that okay? Maislan ang pagbubuntis mo and it's good kung hindi ka muna magtrabaho at saka kaya ka naman buhayin ni Van kahit hindi ka magtrabaho. Nagkibit-balikat si Belinda at binalingan ang pagkain niya sa harap niya. Saka na siguro ako magdedesisyon kapag tuluyan ko nang makausap si Van at masabing buntis ako. Belinda can't help but smile. Bumalik ang excitement sa kanya habang iniisip na magugulat at matutuwa si Van sa balita niya. I'm excited to tell him this news, pero medyo kinakabahan din ako. Being a parent is a big responsibility. Kaya ko kayang maging mabuting magulang. Belinda asked at inisip ang mga magulang niyang halos hindi niya naramdaman ang pagmamahal. Leah saw how Belinda became teary-eyed kaya bigla itong nataranta. Hey, I told you not to stress yourself. Ikaw talaga. Of course, you are going to be a good and nice parent. Ikaw pa ba? Leah said. Natawa na lang si Belinda nang makita ang tarantang si Leah. Belinda wiped her tears. Sorry, hindi ko talaga maiwasang maging emosyonal. I never think that this will happen. Having my own family is really making me happy and making me feel a different kind of emotion. Napanguso si Leah at napatawa na rin. Nang matapos silang kumain ay agad na kinuha ni Leah ang mga vitamins na nireseta ng doktor para kay Belinda. Thank you, Belinda said to Leah. Basta maging healthy lang kayo ng magiging anak mo, ayos na ako kahit utus-utusan mo ako ngayon. Natawa si Belinda sa sinabi ni Leah. Hindi kita uutusan, baka mamaya magalit pa si Warren, Belinda jokingly said na ikinasalubong ng kilay ni Leah. Huwag mo ngang pinapasok ang pesteng lalaking iyon. Uminom ka na nga ng vitamins. Muling napangiti si Belinda nang makita ang pamumula ni Leah. Pagkatapos nilang mag-almusal ay agad na silang pumasok sa company. Sabay silang pumasok at ilang ulit na banilinan ni Leah si Belinda tungkol sa pinagbubuntis nito. Don't work much for today. Pagpahinga ka rin at please, huwag mong pagurin ang sarili mo. And don't think about Van too much. Ayos lang naman siguro iyon dahil matanda na iyon at busy lang siguro, pero kapag nakita mo iyon, bigyan mo ng isang batok kasi hindi siya nagte-text at nagpaparamdam. Natawa lang si Belinda sa sinabi ni Leah. Sa elevator ay natigilan sila sa pagsasalita nang makasabay ulit nila si Manager Cecilia. Oh, you're still working pa rin pala rito, Manager Cecilia said as she looked at Belinda.
Nag-file po ako ng leave, I know, and sana hindi ka nalang pumasok habang buhay. You're making the office dirty and smell like a beach. Manager Cecilia said na ikinaawang ng labi nila Leah at Belinda. Nang mapansin ni Belinda ang pag-ambang pagsasakitan ni Leah ay agad niya nalang hinawakan si Leah. Inilingan niya ito para huwag ng patulan. Leah looked so pissed. Oo, at siya ang isa sa boss nila sa kumpanya, but telling those words. Sumusubra na ata siya. Leah really wanted to say something, pero pinigilan niya na lang ang sarili dahil inalala niya si Belinda. Sa office ka mamaya. I'll give you work for today, Manager Cecilia said. Opo, tanging sambit ni Belinda. Paglabas ni Leah at Belinda sa elevator ay sabay pa silang bumantong hininga. Nako, sana lang huwag kang bigyan ng halos pang isang linggo na trabaho para lang sa isang araw, kung hindi ay talagang hindi ko napipigilan ang sarili ko. Leah said, hayaan mo na lang. She's our manager and also a relative to our CEO. Empleyado lang tayo rito kaya kailangan natin sundin ang utos. Saka kaya ko naman magtrabaho. Napangiwi si Leah sa narinig mula kay Belinda. Oh, come on. Hindi kaya acceptable na halos bigyan kanya ng sobrang daming paperworks. Nako, hindi pa ako nakaka-move on sa pagtanggal niya sa atin sa project na pinagpaghiran natin. Tayo dapat ang tumapos nun dahil tayo ang nagsimula, pero ano? Binigay niya sa iba. Kitang-kita ang inis at irita ni Leah habang sinasabi ang lahat ng iyon. Ang project na tinutukoy ni Leah ay ang project na pumasa na sa CEO. Iyong ilang araw at gabi nilang trinabaho. Walang nagawa si Belinda at Leah nang magdesisyon si Manager Cecilia na ibigay iyon sa iba kaya ngayon ay hindi na nga nila hawak iyon. Sayang lang at iyon na sana ang pinakamalaking project nila. Oh, nakabalik ka na pala. Kamusta? Tanong ng isa sa mga katrabaho nila. Ayos lang naman, mahinang sagot ni Belinda. Pagdating sa kanya-kanyang cubicle ay nagsimulang magtrabaho. Some employees did greet Belinda at may mga nakapansin sa pagbabago ng katawan niya, lalo na ang balakang niya. Hindi pa naman lumulobo ang tiyan niya, pero ang balakang at ilang parte ng katawan ay talagang nagbabago na unti-unti. After almost 2 hours doing some paperworks na nasa lamesa niya, tumayo na si Belinda para pumunta sa opisina ni Manager Cecilia at itanong ang mga trabahong kailangan niyang gawin, pero natigilan siya nang makita si Zai na papalapit sa kanya. Belinda can't help but smile when she sees Zai approaching. Zai, kamusta? Belinda said happily at sinalubong si Zai. Yayakapin sana ni Belinda si Zai bilang pagbati, pero nagulat si Belinda nang itaas ni Zai ang kamay niya sa pagitan nila. Don't come near me, Zai seriously said as she looked at Belinda. Zai gulat na tinignan ni Belinda si Zai dahil sa sobrang pagseseryoso nito. Habang nakatingin si Belinda kay Zai ay parang ibang tao ito. Parang hindi siya yung nakasama niya at nakausap niya. Is there a problem? Belinda asked gently. May mga nakatingin na sa kanila at isa na roon si Leah. Leah got curious so she even stood up and looked at Belinda and Zai. Rinig kasi ng halos lahat ang sinabi ni Zai kaya nakuha nila ang atensyon ng iba. Zai, tawag ulit ni Belinda kay Zai dahil nakatitig lang si Zai kay Belinda ng halos walang emosyon. Zai looks at Belinda. Zai really did want Belinda to be her friend, pero puro pandidiri at galit ang namuo sa kanya para kay Belinda habang iniisip na ito ang babaeng nagpapasaya sa lalaking mapapangasawa niya. Zai can't stop thinking about those pictures. Sinubukan ni Belinda ang lumapit ulit at hawakan si Zai, pero natigilan si Belinda ng tapikin at medyo itulak ni Zai ang kamay ni Belinda ng sobrang lakas na animoy nandidiri. Ang sabi ko, huwag kang lumapit. It's just a simple instruction, pero hindi mo man lang masunod. Tandang padamdam panipik. Bulyo ni Zai kay Belinda. Hey! Belinda heard Leah react at sa isang iglap ay nasa tabi na niya si Leah. Sandaling kinabahan si Belinda na baka matamba siya, but she sighed when Leah immediately held her. Anong problema mo? Even Leah knows that Zai is a fiancé of the CEO, wala siyang takot na yun tanungin ng may halong inis. Rinig na rin ni Belinda ang mga bulungan sa paligid. Hindi maintindihan ni Belinda ang nangyayari. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang naging ganito ang inaasta ni Zai gayong noong huling usap nila ay maayos naman. Zai looks at Leah. And who are you to suddenly butt in? Wala kang pakialam rito kaya lumayo ka.
Umawang na ang labi ni Belinda at muling tinignan si Zai. Wow! Leah exclaimed as she heard that from Zai. Pumalakpak pa siya na siyang namayani sa buong paligid. Leah, mahinahong hinawakan ni Belinda ang kamay ni Leah nang pumagitna ito. So this is your true color, ha? Kung ganoon bait-baitan ka lang noon. Ang galing. Napaniwala mo ako, ah. Masyadong tunog sarkastiko ang boses ni Leah kaya nagsalubong na ang kilay ni Zai. Umalis ka dyan. I am here for Belinda kaya huwag kang makialam. And what are you going to do kung hindi kita sundin? Tatanggalin mo ako sa trabaho. Gagamitin mo ang pagiging fiancé mo sa CEO. Parehas ka rin pala sa mga mayayamang maganda nga, masama naman ang ugali. Namula sa inis si Zai sa narinig. Sa inis nga niya rin ay naikuyom niya ang kanyang kamao. Leah, stop it, Belinda said, pero mabilis na umiling si Liz. No, why would I stop? I want to know first why this oh-so crying baby girl suddenly become like this. You're just being nice tapos biglang magsusungit siya sa'yo at sisigawakan ka. Leah looked at Zai. At talagang tinulak mo pa. Ano iyon? May expiration ang pagiging mabait. You know what? Just talk whenever you want. Hindi naman ikaw ang sinadya ko kung hindi ang kaibigan mong mga agaw. Zai looked at Belinda after that. Aba pinatigil ni Belinda si Leah sa sasabihin dahil sa oras na iyon ay gusto na niyang magsalita. She didn't expect what Zai said. I don't understand what you are saying. And you know that, mang-aagaw, is a big word, Zai. Wala akong inaagaw at can you please think what you are saying? Ang daming nakikinig. Zai laughs and looks around. Oh, sabagay, you don't know pala nakabit ka. You are just feeling like a wife, but the truth is, you're a kabit. Mas lalong napuno ng mga bulungan ang paligid. Zai, ano bang? Here. Napatingin si Belinda sa envelope na itinaas ni Zai at saka tinignan si Zai na punong-puno na ng galit. I don't want to say anything. Kumuha na ako ng mga papeles na nagpapakitang hindi kakasal kay Van James Villarriva. So I hope if you read these documents, you will stop believing and dreaming that you own him. Why? Dahil pinaglaruan ka lang niya dahil ako ang papakasalan niya. Dahil hindi agad rumahistro sa isip ni Belinda ang mga sinabi ni Zai, hindi niya agad nakuha ang envelope. Leah is the one who got the envelope. Anong sinasabi mong G. Villarriva? Leah asked habang talagang nakakunot na ang noo. Leah opens the envelope and looks at the documents. Bumaba ang tingin ni Belinda sa papel na hawak ni Leah. Belinda felt weak when she read what's inside those documents. It's vital records. Zai contacted a lawyer for the vital records checks and she got a hard copy para ipakitang ebidensya kay Belinda na hindi kasal si Van sa kahit sinong babae. By the way, huwag mo nang hintayin si Van na i-text ka or puntahan ka. We are busy preparing for our wedding that will be happening next month. Invited ka, or you want to be my bridesmaid? Pwede kitang kunin, Zai said as she turned her back, pero muli itong humarap gamit ang matamis na ngiti. And baka gusto mong malaman kung nasaan siya ngayon. He is in my place, siguro pagod after what we did last night. Teka, ano ba to? Anong nangyayari? Si Van. What? A. Villarriva. Leah was too shocked by what she knows. Ano na bang nangyayar? Gulong-gulong tanong ni Leah. Kahit kailan naman kasi ay hindi sinabi ni Belinda ang apelyido ni Leah at Belinda didn't replace her surname with Van's surname. Belinda seriously took the papers that Leah was holding and read them more clearly. Kinagat nito ang labi at saka huminga ng malalim nang tuluyang mabasa ng mabuti ang nilalaman nito. Nang hihinang tinignan ni Belinda si Zai nang tumalikod na ito ng tuluyan. And Zai was already ready to leave. Pero agad na naglakad si Belinda at hinawakan ang braso nito. What the heck, I told you don't come near me, right? Bakit ba hindi ka makaintindi? Galit na bulyo ni Zai at agad na hinawakan ang kamay ni Belinda at sinubukang tanggalin, but Belinda held Zai more tightly even though Belinda was already so weak. Ano ba? Let Frivitskin go, Zai angrily said, pero hindi iyon pinakinggan ni Belinda. Tinaas ni Belinda ang papel na binigay ni Zai at tinignan ito seryoso. I don't know why you are saying those words.
Hindi ko alam kung bakit biglang nagbago ang pakikitungo mo at biglang sinasabi ang mga bagay na sinabi mo kanina, but if you think I am going to believe what you said just because of this paper and because of everything you said, you're wrong. I am not going to believe this. Hindi na napigilan ni Belinda ang magmura. Wrong. I am not going to believe this she asterisk T. Hindi na napigilan ni Belinda ang magmura. Kumunat ang noo ni Zai at hindi makapaniwala sa sinabi ni Belinda. May ebidensya na sa harap mo, asawa ko si Van at may tiwala ako sa kanya. He said he loves me at panghahawakan ko ang bagay na iyon. I'm not going to just believe some paper like this. Hanggang sa hindi siya ang nagsasabi sa akin ng mga bagay na sinabi mo, hinding-hindi ko ito paniniwalaan. Zai laughed as she heard what Belinda said. You're stupid. O baka naman ayos lang sa'yo na niloloko kanya kasi he is giving you money. Ilan? Magkano? I can triple it if you want. Wala akong pake sa pera, o baka naman you are just like your mom. Naayaw sa kakarampot kaya ang ginawa para iangat ang sarili ay inagaw ang isang mayamang lalaki na may asawa. Oh, sorry. Biglang tinakto ni Zai ang bibig na animoy nagkamali ito ng sinabi, but after she did that, binaba niya rin ang isang kamay. Habang si Belinda naman ay halos manlaki na ang mata sa gulat. What about my mother? Kilala mo si Mama? Zai tried to remove Belinda's hand again, pero hindi yun hinayaan ni Belinda. Wala na rin pake si Belinda kung halos lahat ay nanunood na sa kanila at pinapapyestahan na sila. Hindi na nga magugulat si Belinda kung may dumating na mataas ang posisyon dito. Answer me. What about my mother, Cyril? Tumaas na ang boses ni Belinda at naging desperada na sa sagot sa tanong niya. Bakit nasama ang mama ko? Leon pa ang tanong na nais niyang idagdag, pero hindi na talaga siya makapag-isip ng tama. Well, wala akong planong sabihin ang tungkol sa mama mo sa'yo because I want you to learn that from Van, kung paano niya plinano ang lahat para makapaghiganti sa'yo, but because you deserve the pain right now, fine. I am Frivitsking going to tell you. Anong makapaghiganti? Gulong-gulo na si Belinda, pero pinigilan niya ang sariling magsalita at hinayaan si Zai sa sasabihin. She wants to hear what she is going to tell. Naramdaman ni Belinda sa likuran niya si Leah at alam ni Belinda na nag-aalala na ito, but Belinda was thankful a bit nang hindi sumabat si Leah sa usapan. Belinda already wants an answer. Van's parents divorced because of your mom at nilapitan ka lang ni Van para saktan at maghayganti sa ginawa ng mama mo. Nakaramdam si Belinda ng pagkahilo pagkatapos niyang marinig ang bagay na iyon. Nabitawan pa nga niya si Zai at napahawak na lang kay Leah. Belinda, nag-aalalang ani ni Leah sa kaibigan. Belinda already looked so pale. Gusto niyang alisin na lang doon ang kaibigan, pero hindi niya magawa dahil alam ni Leah na gusto pang makausap ni Belinda si Zai. Tumingin si Leah sa mga kasamahan niya at humingi ito ng tulong sa mga to, but no one even tried to help. Siguro dahil sa takot dahil noong isang araw ay marami nang nakaalam na si Zai ay fiancé ng CEO and now, there's this scandal happening. Iyong nangyaring pag-cheat ng fiancé mo. It's also planned by Van. Binayaran ni Van ang babaeng kasiping ng boyfriend mo. Sa katunayan nga naibigay na ni Van ang lupa at bahay na pangako niya sa babaeng iyon. And your marriage is really fake, hindi ka papakasalan ni Van dahil ang totoo ay galit na galit siya sa'yo. Kahit anong pidgel ni Belinda na huwag mag-isip ng kung ano-ano, hindi niya magawa. Those words I said, at iyong babaeng kasiping ni Danilo noong gabing iyon, iyong lupa at bahay na pinanggako ni Van. Ayaw man ni Belindang isipin dahil gusto niyang magtiwala kay Van, pero iyong mga bagay na iyon, halos magkatagpi-tagpi. You said that Van is in your place. Mahinang tanong ni Belinda. She asked that as she remembered what she said. Belinda really had a big trust in Van, pero hindi niya pa rin mapigilan ang mangamba. She was hoping that everything Zai said is not true dahil kung totoo ang lahat ng iyon, she doesn't know what she will do, pero ang sigurado, madudurog siya. Kitang-kita ni Belinda ang pagngisi ni Zai sa tanong niya. Yes. We enjoyed nga last night, Kaya nasa bahay pa siya, sa mismong kama ko at paniguradong pagod na pagod pa rin at nagpapahinga. Masyado kasi kaming napagod talaga kagabi. You know, we did it in every place in my home.
Tumigil ka na nga, Zai. Hindi na napigilan ni Leah iyon, pero humigpit ang hawak ni Belinda sa kamay ni Leah. Oh, shut up. Huwag kang manggialam. Inis na ani ni Zai kay Leah. Ikaw, Leah, please. Natigilan si Leah sa sasabihin at halos pagod na huminga ng malalim. Belinda couldn't help but think about what they did in Van's house when they were alone together, how Belinda and Van enjoyed their quality time. Habang iniisip na posibleng gawin iyon ni Van sa iba ay halos ikinadurog niya. Kung ako sayo, leave this place no. Mali, not just this place, you should leave this country and leave Van alone. She said that while smiling, but then, napalitan iyon ng walang emosyong tingin at muling nagsalita. You are the one who is ruining our relationship, alam mo ba iyon? Remember what I said, makakagawa ako ng masama, Belinda. I really did like you and even thought of you as my friend, but don't underestimate what I am going to do kung mananatili ka pa rito. I might let you suffer hard.